Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Mary Ife. Sabi niya dito, ignore those ignorant basher. They need to learn that everybody have a freedom of speech. Tagalogin ko, kapag botante ka ay may karapatan kang magsalita at magreklamo sa kahit sinong politiko kung alam mo na mali ang kanilang gawain sa publiko. Bakit kayong mga basher, kung magsalita kayo ng masasama tungkol kay Kim, okay lang ba yun o talaga lang nawala kayong utak? Dapat ay hugutin ninyo ang ulo ninyo sa bahagi ng katawan ninyo na hindi nasisikatan ng araw. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Mary E. Face. So napakalalim po ng hugot nyo dito. Yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi na talaga namang lahat tayo ay merong freedom of expression or freedom of speech. Malaya po tayong makapagpahayag ng mga saloobin po natin kasi nga po nasa demokratiko po tayong bansa, 'di ba? And wala pong mali sa mga naging statement ni Chinita Princess at ng iba pang mga artista. Karapatan po nilang maglabas ng saloobin, karapatan po nilang maglabas ng kanilang komento tungkol sa mga nangyayari po sa ating bansa, 'di ba? Na kung saan involve ang ilang politiko, 'di ba? Karapatan po nilang magsalita at wala pong nagbabawal doon. Itong mga bashers lang talaga yung nagpapalala at nagpapalaki po ng issue about kay Chinita Princess. Alam naman natin ang mga bashers, lagi pong negativity ang binabato sa mundo ng social media kay Chinita Princess sa paglalaing pong ibagsak at sirain ang pangalan po nito na talaga namang namamayagpag ngayon sa showbiz industry. So maraming salamat sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to at unahin nating talakayin ang inilabas po ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. Walang iba kundi po ang kanyang pinopromote na brand since kailangan nga ito ng ating skin lalo na ngayong tag-init, 'di ba? Walang iba kundi po ang Glutasy. Sabi nga dito ni Chinita Princess, how to survive this heat. Start the week right. Here are my brightening and cooling body care must-have: Glutasy Lighting Deo Max Protect, Glutasy Body Wash with Cooling Effect, and Glutasy Feminine Wash in Cool Comfort. So halos lahat ng parte ng katawan ni Chinita Princess mga kakimpaw ay merong ini-endorsong brand. Like sa skin, 'di ba? Andyan yung Myra E, andyan yung lotion, andyan yung deodorant, at marami pa pong iba mga kakimpaw. Nakakatuwa lang 'di ba dahil talagang gamit na gamit itong katawan ni Chinita Princess sa mga bilyonaryong endorsement na meron po siya. Kaya deserve niya talagang ingatan ang kanyang balat, ang kanyang skin, ang kanyang figure, body shape, 'di ba? Lahat mga kakimpaw dahil ang dami niyang dalang brand na siyang deserve naman po ni Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw, ang tungkol dito sa pagbabalik sa top 10 or pagiging top 1 ng Di Alibay mga kakimpaw dito po sa I Want. Yes po, top 1 po ulit ang Di Alibay sa I Want mga kakimpaw, and nakakatuwa lang dahil talagang hindi po tumitigil sa pagsuporta ang mga Kimpaw fans kahit na napanood na po nila ito sa Prime Video. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa nakita po natin na post na kung saan after shoot dumaan nga po si Chinita Princess sa kanyang bestie na si Mami Angge or si Momshi Angge. So nagkaroon po sila ng girls night out mga kakimpaw. Kung inyong mapapansin dyan, ayan po yung kambonding ni Chinita Princess, si Mami Angge at ang iba pa niyang kaibigan or close friends. Meron ako nabalitaan mga kakimpaw na yung location po ng kanyang shooting ay malapit daw sa location or kinaroroon po nitong si Momshi Angge.
Kaya dumaan na raw si Chinita Princess para bisitahin ito. At kung inyong mapapansin nga po, wala dito si Bella Padilla, mga kakimpaw, marahil sa pagka-busy niya din sa kanyang mga project, sa kanyang mga offer dito po sa showbiz industry. Marami nga po naghahanap kay Bella Padilla at mas lalo pa nga pong umugong ang mga usap-usapan sa social media na talagang wala na, sira na ang Becky dahil si Angge at Chinita Princess na lamang ang nananatiling magkaibigan. Marahil daw ay kumalas na or himiwalay na talaga si Chinita Princess dito dahil sa nangyari po nga na pagbulgar na to sa interview kay Tito Boy Abunda nang hindi po karapat dapat ibulgar sa publiko. So ngayon parang nasira po mga kakimpaw yung tiwala ni Chinita Princess kasi ang dami niya pong iniingatang secrets, 'di ba? Ano pa yung ibang pwedeng ibulgar ba nitong si Bella Padilla kay Chinita Princess kung hindi siya bibigyan ng leksyon? Pero marahil mga kakimpaw ay nagpapalamig lamang ang mga ito. Oo, may konting tampuhan. Pero syempre hindi mawawala yung pinagsamahan nilang dalawa. Maayos at maayos din yan sa tamang panahon. 'Di ba? Hindi ngayon mga kakimpaw sa tamang panahon dahil alam naman natin na naghihil kusa ang mga sugat ng kahapon. And isa pa mga kakimpaw, hindi po ganon kadali itapon at kalimutan at kumalas, 'di ba, sa isang friendship na matagal nyo pong ingatan or iningatan. So ilang taon na po silang mag-friends na Bella Padilla mga kakimpaw. Sobrang tagal na. Kaya naman ang hirap-hirap po makamove on sa ganitong kaibigan na parang naituring mo na rin siyang kadugo, kapatid, 'di ba? Tapos mauuwi lang pala sa hiwalayan, 'di ba? So medyo masakit. Kaya ang ending niyan mga kakimpaw, hindi yan makakatiis ang mga yan. Kusa pong maayos at maayos ang kanilang relationship. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Paolo Avellino. So si Paolo Avellino mga kakimpaw, habang abala po si Chinita Princess sa kanyang mga endorsement shoot, photo shoot, talagang ginagawa naman niya yung kanyang duty as husband. Naglinis po siya ng bahay, 'di ba mga kakimpaw, at naka-Instagram story nga yan nitong nakaraang araw. So nakakatuwa lang dahil talagang husband na yung dati nga ni Paolo Avellino na habang abala po si Chinita Princess sa kanyang mga project at endorsement shoot. Ito naman si Paolo Avellino at ginagawa po yung husband duty niya dito sa kanilang bahay. 'Di ba? Nakakatuwang tingnan yung ganitong lalaki na very responsible sa mga gawaing bahay. Yung iba kasi pag lalaki sila, ayaw nilang gawin yung mga gawaing bahay na ang gumagawa daw ay yung mga babae. 'Di ba mga kakimpaw, si Paolo iba eh. Kung siya yung andoon, siya talaga yung maglilinis, siya yung gagawa ng mga gawaing naiwan ni Chinita Princess, o 'di ba mga kakimpaw? Ganyan yung nakikita ko in the future once na makasal na po sila at pagsama sa iisang bahay. Kung baga ipinag-aaralan na po ni Paolo Avellino kung paano maging husband at kung paano magiging setup nila once na siya po ay maiwan na sa kanilang tahanan kasama ang kanilang magiging anak ni Chinita Princess. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.